So ayun mga kuys, pupunta nga kami ngayon para bumili ulit ng milk tea. Hindi nga kami naligo dahil katatapos pa lang namin mag-welding. At eto na nga, lalabas na nga kami ng barracks para bumili ng milk tea. Nandito na nga kami sa labas, papunta na doon kung saan kami bibili ng milk tea. Bago nga kami makarating doon ay maraming salamat Lord dahil sa biyayang pinagkaloob mo sa amin, maliit man o malaki. Patawid na nga kami dito, ang daming taong nakatingin. Kala ko nga ay nagagwapuan din sa akin kaya napatingin din ako. Napahinto nga kami dito dahil sobrang traffic ng lugar na to. Sobrang dami talagang sasakyan kaya hindi kami makadaan. At sa wakas, nakatawid na nga kami papunta sa milk tea shop. Sobrang layo talaga ng linakad namin para makainom lang ng milk tea. Hinaga lang namin maglakad para makarating ulit dito. Sobrang ganda kasi nagtitimpla ng milk tea dito kaya napapabalik kami. Nahihiya pa nga ako mag-video dito dahil panay tingin sa akin. Nagpatuloy na nga lang ako sa pagbibideo para hindi latang nahihiya. At habang nagbibideo nga ako dito ay yung kasama ko naman ay nag-order ng milk tea. At habang nagbibideo nga ako ay panay tingin sa akin yung babae. Medyo kinabahan nga ako dito dahil nagtitigan kaming dalawa. Maway pa nga siya dito, akala ko magpapashoutout. Hindi pa pala kami nakapagbayad kaya panay siya tingin ng tingin. Akala ko pa naman may gusto sa akin, hindi pa pala kami nakapagbayad. Aray ko. Nabayan ko na nga lang ng tawa dito para hindi halatang nahihiya ako. Ang tagal ko na kasi walang jowa kaya napapaisip ako ng ganito. At hindi ko na nga alam kung normal pa tong nararamdaman ko. Parang may bigla na lang kasing bumubulong sa puso ko na mag-asawa na daw ako. 24 years old na kasi ako, hanggang ngayon wala pa akong asawa. Puro pangarap muna kasi nasa isip ko bago mag-asawa. Mahirap kasi magpadalos-dalos ngayon kasi sobrang mahal ng bilihin. At ito na nga mga kuys, paalis na kami dahil nakuha na namin ang aming milk tea. Papunta na nga kami sa palengke kung saan bibili kami ng ulam. At habang naglalakad nga kami dito ay napansin ko yung kapatid ko, tawa siya ng tawa. Akala ko pa naman masaya lang siya dito dahil nakainom na naman siya ng milk tea. At bigla na rin akong tumawa dito nung sinabi niya akala niya may gusto sa akin yung babae. At dumaan nga kami dito sa may bakery para magmerienda muna. Nagutom kasi kami kakaintay ng milk tea kaya napadaan muna kami dito. Sobrang sarap nga ng tinapay nila dito dahil bagong luto. Lagi nga kaming dumadaan dito dahil unang kagat mo pa lang tinapay na. At hindi na nga makalimutan ang mga mukha namin ni ate dahil gabi-gabi na lang kami nandito. Sobrang sarap kasi ng tinapay nila kaya binabalik-balikan namin. Habang nagbibideo-video nga ako ay biglang napatawa si ate ng malakas. Akala niya kasi siya yung binibidyoan ko. At napatanong pa nga si ate dito kung isa akong sikat na vlogger. Sinabi ko na nga lang dito nagsisimula pa lang ako sa pagbablog. At nakuha na nga namin yung tinapay namin. Sa wakas makakakain na kami. Hindi pa kasi namin iniinom yung milk tea namin dahil hinintay muna namin bumili ng tinapay. Sabi kasi ng kapatid ko masarap uminom ng milk tea lalo na kung may tinapay. At ito na nga paalis na kami at bigla pa akong tumawa dito. Napapansin ko kasi nakangiti pa rin si ate. At ito na mga koys ay dali-dali na kami naglalakad papunta ng palengke. At napahinto nga kami dito para kumain muna kami ng tinapay. Sinabi kasi ng kapatid ko mamaya na daw kami bumili. At bigla ko nga pinaikot ang camera ko dito ay kung mapapansin nyo dyan tumalikod nga bigla si ate. Nagpatuloy na nga lang ako dito sa pag-inom ng milk tea dahil wala naman akong magawa kung di mag-video ng sarili ko. At bigla na nga akong napalingon dito para bumili na ng ulamin namin. Anong oras na kasi hindi pa kami nakakapagluto. At bago nga kami pumunta dun sa bilihan ng karne, nakapaglukuhan muna ako dito sa may bakla. Lagi kasing kinikilig to tuwing pumupunta kami dito para bumili ng ulam. Sobrang gwapo ko kasi kaya kinikilig siya. At ito na nga kami sa bilihan namin ng karne ay namimili na kung anong magandang may ulam. Medyo natagalan nga kami dito ng pamimili dahil yung karne nila ilan na lang at hindi namin nagustuhan. At lumipat na nga lang kami sa isang bilihan ng karne para mamili kung anong magandang may ulam. Nagtitigan pa nga kami dito kung bangus pa ang bibilin namin o atay balon-balunan. Nagdalawang isip pa nga ako dito dahil paborito ko rin yung bangus ulamin. At wala nga akong nagawa dito ay atay na lang yung binili namin. Sobrang arte kasi ng kasama ko kaya hindi na lang ako bumili ng bangus. At nandito na nga ako sa bilihan ng mga Ricardo ay para sa atay na lulutuin namin. Adobong atay kasi yung lulutuin namin kaya namimili ako ng magandang Ricardos. At natagalan pa nga ako dito sa pamimili dahil pinipili ko yung luya na walang damage. Kapag hindi ka kasi mamili mapupunta ka sa pangit, aray ko. At tapos na nga ako mamili ay pupunta na rin ako dito para bumili ng bigas. Wala na kasi kaming bigas kaya kailangan namin bumili para budget sa isang linggo. At ito na nga nakakuha na nga ako ng isang sakong bigas at dinala ko na dito kay ate para bayaran. Sobrang sarap nga ng bigas na to kaya ito lagi yung binibili namin. Sobrang lambot kasi nito kahit inaabot na ng umaga. At sa mga gusto nga pala bumili ng bigas ay dito nyo lang po yan matatagpuan sa General Mariano, Alvarez, Cavite. Malapit lang kasi sa pinagtatrabawan namin to kaya dito kami namamalengke. Kilala na nga kami lahat ng tao dito dahil gabi-gabi na lang kami nandito. Sobrang gwapo ko kasi kaya hindi na makalimutan yung mukha namin. At ito na nga pauwi na kami dahil hindi pa kami nakakapagsaing.